Hi Libra, this is Jov. Welcome pa sa ating channel. By the way Libra, this is your first half of the month of March. From March 1 to 15, 2026, Gabay Tarot Reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Mga parating po ngayong March 1 to 15, 2026, Libra. Okay. Sabi po dito na pwedeng pwedeng china-challenge mo yung sarili mo. Na may goal ka dito na gustong maabot. At maaari maging busy ka kasi nakikita ko dito na bibigyan mo talaga ng effort. Like, gusto mo talagang maabot tong goal na sinasabi dito. Ngayong first half of the month. And may malalaman kayong sekreto. At mag-ingat kayo sa taong kasi may tao dito na pwedeng tuto sa iyong desisyon, ideas, plano, na sabi ng card, mag-ingat kayo sa kanya. Kung pwede, put limitation na lang or kailangan umalis, then go ahead. Kung kailangan. Kasi pwedeng ma-distract ka sa kanya. Like, kasi tutol eh. Pwedeng nang dahil sa kanyang mga sinasabi or mga ginagawa, nagkaroon ka ng self-doubt. Na instead ready ka na, like for example, sinabi mo sa kanya yung lahat ng plano mo, nagagawin mo na ngayon. Tapos sinisira niya, like, hindi mo magagawa yan. Hindi yan magtatagumpay. Yan yung mga sinasabi. Like, tutol siya sa inyong nagawang desisyon, plano, ideas. Na hindi kayo nagkasundo. So, pwedeng siya yung siya yung dahilan na nagkaroon ka ng doubt, hesitation, fear, or na-trigger yung weakness mo. So, kung hindi pa ito nangyari, talaga mag-ingat kayo. Ito yung sinabi sa cards ko. Tapos, ano yung dapat kong gawin? So, dapat magtiwala ko sa sarili ko, sa nagawa kong desisyon, ideas, or plano. Hindi ako magpapa-apekto sa mga ginagawa or sa mga sinasabi niya. Yan. May nakita nga ako ditong, may nakita ko ditong hindi totoo sa'yo na tutol. Yan. Pwede nakipag-compete din siya sa'yo. Kasi may nakita kong competition, rivalry. Huwag niyo hayaan mabuso kayo kasi mukhang abusive tong taong ito. Malapit to sa'yo kasi nga naapektuhan ka sa mga ginagawa or mga sinasabi niya. So, alam mo to kasi sinabi naman ng card na may malalaman kang sekreto. Kailangan mo lang makinig sa inyong intuition, of course. Oh, may ganap. Love is blooming. Love is blooming kay Libra. Romance, attraction, affection. Yan. Love is blooming. But then you love yourself more. Nagkaroon ka ng time for yourself. May ligawan, may pumasok sa buhay ng pag-ibig, mahal na mahal ng isa't isa, happiness.
Nakikita ko dito yung happiness po. Oh, may nangyaring growth and expansion. Ang ganda naman. Growth and expansion po. Mhm. Pwedeng sa career and money to. Kasi may nakita rin akong promotion. Pagtaas na kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. At pwede din na may pinahalagan kang bagay dyan. Hindi lang to sa tao eh. May pinapahalagan kayong bagay dyan. Sabi din dito, dalawang card po pala nagsabi dito na love is blooming. May ligawan nga. May ligawan o may manliligaw. Magkakatanggap din kayo ng magandang balita. May success. Opo. At sabi din ng card na, okay, sa mga single dito, pay attention. Hindi ko kayo tinatakot ha. At least alam mo to kung ano nang dapat mong iwasan kung gusto mo. Basta bigyan ng attention. Na sa mga single dito, siguraduhin nyo talaga kasi love is blooming, di ba? May maliligaw or nililigawan mo kasi may attraction, affection, di ba? Siguraduhin mong single yan. Kasi mukhang ang ilan sa inyo dito, sa sobrang excited, hindi mo inalam kung totoo ba tong single. Kasi sinabi dito, committed yung tao. Na pwedeng hindi mo alam na nasa third party situation ka or love affair nga. Okay? So, be wiser. Sa mga single dito, be wiser. Investigate. Protect your inner peace. Alam naman natin na kung gaano talaga binigyan natin ng effort yung inner peace niyan. 'Di ba? So, wag niyo hayaan na masira yung inner peace niyo. Maging wiser kayo. Wag lang magdali. Getting to know each other stage is the safest way. Basta siguraduhin nyo, teka, parang na-in-love na ako sa kanya. So, anong dapat kong gawin? Investigate. Investigate ako. Magtanong, kilalanin ng mabuti. Kung pwede po. Hindi ko kayo tinatakot, sinasabi lang ng card dito. So, this is general reading po. Kunin nyo lang po kung ano yung naka-resonate sa inyo. Okay, may loss of connection akong nakikita dito. Actually, dalawang card po nagsabi dito, loss of connection. Na pwedeng mangyari na loss of connection or pwedeng nangyari to sa nakaraan na na-miss mo yung mga pangyayari, yung sitwasyon, lalo na yung tao. Kung ano man tong disappointment na nakikita ko dito, ma-overcome niyo po ito. Huwag kayong mag-alala. So, I think may challenge, oo, na sinasabi dito. Pero be careful talaga ha sa mga single. Magkakosto ng disappointment kung hindi kayo mag-ingat, which is sinasabi ng card dito na mag-ingat kayo. Kasi kung hindi ka mag-ingat, talagang mood swings. Like, nawalan ka ng tiwala, pwede. Disappointment Pwedeng ma-trigger yung depression. So, seek help. Pero nakikita ko naman dito talaga sa dalawang card na ito na this shall pass. A temporary state of mind. So, ngayong first half of the month of March, ma-overcome niyo rin po ito. I think nangyari na ito sa February.
So, ngayong first half of the month, ma-overcome nyo rin yan. Don't you worry. So, lahat naman tayo makaka-feel ng ganyan, di ba? Na ganitong emotion. So, you have to move forward. You have to express this. Kasi valid naman yan. Na-express mo lang. Kung kailangan mo ng kausap, then do it. Okay. Dalawang card po nagsabi dito na natanggap mo na mga nangyari. Kasi may sabi na dito na it's over, it's time to move forward, which is, di ba, sabi naman ng card kanina na make change, move forward. So, may decision dito na it's time to move forward. Na i-forget mo na itong mga nangyari sa nakaraan at mag-focus ka na sa new direction. Pwedeng you're saying goodbye, pwedeng nagkaroon ng ending nga. May farewell dito may finalization, ending. Nag-decide ka dito. Nag-decide ka kasi nakikita ko dito na you have to move forward para magkaroon ng growth. Na kailangan may iwan, na kailangan may tapusin kasi hindi na kailangan sa new journey nyo. Okay? Pero then sinabi ko naman loss of connection din. Sabi ng core dito na makaka-receive kayo ng money. Oo, may raise, may bonus, may bumili, may sales. May may winner dito, winning. May refund. Receiving of a refund check. May nakita kong ganyan. Magkakaroon ng, kung dati hindi nagkaroon ng stability, ngayon magkakaroon siya ng stability. You felt security. May fulfillment sa pangarap po. Wow. So, claim niyo po. Claim. Libra. Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. At para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, so this is your energy. Ito din yung lumabas na yung sinabi kong ending. Andito po siya sa tarot cards mo. Pagtatapos ng isang mapait na sinapit,
Nung nakaraan, grabe yung challenges na sobra kang nasaktan. Nakaraan ha, sa nakaraan to. At nadapa ka. Like, na-trigger talaga yung, what I meant is, nagkaroon talaga ng weakness. Oo, nang dahil sa nasaktan ka sa mga nangyari sa nakaraan. Tapos, babangon ka na. Yes, babangon ka na. Naalala na yung sinabi ko dito na you are moving forward. Like, handa ka, may ending na mangyayari kasi yayakapin mo na yung new journey kasi you want growth. Okay? So, itong sabi dito na magkakaroon ng ending with new beginning. Magkakaroon po ng completion of cycle. Again, pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Naganap yung ending kasi natanggap mo na mga nangyari. Yung nangyari sa nakaraan. So, nag-surrender ka, nag-let go. At itong pag-letting go na ito, lumili ka ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. Thankful ka. Butit na, like for example, butit na let go ko na, nagpasya na ako nag-move on kasi kung hindi ko nag-move on, talagang walang mangyayaring mabuti. Walang mangyayaring kaunlaran. Like, very thankful ka kasi nag-let go ka na. Kasi nagbibigay ito ng peace of mind sa iyo at pasasalamat. What I meant is peace of mind. At laking sa pasasalamat na na-let go mo na. Yan. So, accept and learn the past situation. Pwede din po nabigyan, yung paulit-ulit na lang na concern, nabigyan nyo na po ng sagot or solusyon. Like, natapos na talaga. Pwede din po, separation ito or loss of connection nga. Kasi nagpasya ka na to move forward for growth. Oo, kasi kung magstay ka, walang mangyayaring growth. So, gumawa ka ng action para magkaroon ng pagbabago, para magkaroon ng growth. Kung sa career and money to, mawawala na yung mga hadlang. Lalo na sa pananalapi. May parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Yan. So this is good, completion of cycle. At least tapos na, magkakaroon na siya ng healing. Ikaw mismo yung nag-decide na mag-let go na. Willingness to eh. At sabi din dito, 'di ba sabi kanina na may tutol sa inyong desisyon, ideas or plano, yan. Masusunod yung gusto mo. Kahit may tutol, masusunod pa rin. Kasi nakikinig kasi yung sarili. Like, you are very confident. Hindi. Kailangan ko magtiwala sa aking desisyon, ideas, plano sa aking sarili. So, you're authority person, you have the power, very confident ka. Successful. Yes, success kasi to eh. Successful, authority, leadership, stability, kalma kayo. Actually, sa mga single dito, may parating sa inyo na bagong tao na stable na sa buhay. Sa mga may relasyon dyan, nakikita ko naman yung effort nyo dito para magkaroon ng stability sa inyong relasyon. Relasyon ba sa buhay mag-asawa? Babala lang po sa ego clashing. Okay, so sinabi ko kanina yung leadership kasi magaling kayo sa mga, lalo na sa inyong career. Oo, magaling kayo, effective kayo dyan, may supportive kayong mga kasamahan, malaki ang tiwala ng mga tao sa iyong strength and skills.
Yan, you are making tremendous progress sa iyong mga ginagawa dyan. Dalawa po, gusto niyang sumama. Kunin ko na ha. Ang ganda naman. Sagot lang po. Libra, sa inyong career and money po, makaka-receive ka. Ito na yung resulta sa inyong mga ginagawa, yung pagiging productive niyo sa araw-araw. Ito na. Nagbunga, nag-ani ka na, makaka-receive ka. Nagkaroon, another card na naman nagsabi dito na nagkaroon ng growth and expansion, and may development, pleasure, success. And may parating, makaka-receive ka ng malaking pera. Yes, makaka-receive ka ng malaking pera or pwede din tong unexpected job opportunity na malaki ang sahod. Ang advice ng card dito na habaan nyo po yung pasensya nyo. Huwag mag-alala, ma-receive nyo din to sa first half of the month. Claim po, Libra. May pagbubunga mabuti na parating nga. Abundance, success, so be happy with the results of your action. Kasi, sa resulta talaga sa inyong pagiging masipag sa araw-araw. Magkakaroon ng balanse, magkakaroon ng stability, financial stability. So, advice to, tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. Okay, kung may balak kayo mag-travel, balansen. Magkaroon ng budget, balansehin. Kumbaga, plano, balansehin. Suporta sa inyong boss, mentor, or life coach, makakatulong po sila. Yes, it will help move your career forward. At nakikita ko din dito na nakikinig ka sa iyong intuition, gumagawa ka ng wise choices, at may grupo talaga ng tao dito na very supportive sa iyo. You have abundant in life. Dalawang card na mismo nagsabi niyan. You have abundant in life. Mahusay sa buhay, praktikal, maparaan, mapasaporta. Okay, Libra, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated pa kayo sa reading natin. At panoorin niyo po yung March 2026 video reading niyo. Okay, unang upload po iyon bago ito. So, hanapin niyo lang po dito sa channel natin. At abangan niyo po yung mga parating na video niyo tungkol sa inyong Marso. Okay, malakas ang iyong intuition. Andito yung sekreto, natandaan nyo.
Yung sekreto dito, andito din yung sekreto. Nag-clarify. May malalaman kang sekreto mula sa isang tao. Malakas kasi yung intuition mo. Maaari din makinig kayo sa inyong intuition. Maaring may panawaging spiritual na parating sa iyo. Naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema dito, sagot sa inyong mga katanungan. So, sinabi ng card dito na trust your own counsel first. Nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. Okay. Mas piliin niyo pong magtiwala sa inyong sarili kaysa mag-overthink or mag-overanalyze. Sabi ng iyong card. Wow, this is about wealth, this is about family, and inheritance. Okay, nagkaroon ka ng time sa grupo ng tao and I believe this is your family. And sa mga single dito, papasok lang kayo o interesado kayo na magkaroon ng relasyon kung ito ay seryoso sa buhay. Kumbaga, date to marry si Libra. So, this card, okay, yung may relasyon dito, oo, sa buhay mag-asawa, di ba may panahon sa grupo ng tao, pwedeng reunion, meeting, bonding ng pamilya, ipakilala mo na yung person mo sa grupo ng tao. Pwedeng grupo ng kaibigan, pwedeng reunion to, family reunion. Yan. Kasi nakikita ko dito, nag-spend time ka sa family. Tapos, nakikita ko rin dito na some of you makakatanggap ng mana, pension, retirement, or masaganang ani ng buhay. May posibilidad din na bibili ka ng property. Tapos, nakikita ko dito, di ba, may reunion, bonding. Humingi kayo ng payo sa taong nirespeto mo na mas matanda pa sa iyo or wiser sa iyo. Kasi makatulong to sa iyo. Okay, so this is completion of cycle also. So, ilan lang, marami akong nakikitang repeating number dito. Oh, marami nga. So, kunin natin yan. Okay. Sabi po dito na sa mga single may parating na love or romance. Oo. At para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, project to eh. Project to, lalo na yung bibili ng bahay, property. Project, may nakita kong project dito. Aside sa pwede din iba, hindi lang sa property, basta may preparation dito for level up. Tapos may ilang couple dito na kontento na sa pagmamahalan. Yan. Okay? So, check ko muna kung may naulit pa kasi may dito. May angel number 1010 and angel number 22 at 1111. So, isa-isahin natin ha. Libra. Kunin natin to. Angel number 1111. Okay. This is a powerful sign of spiritual awakening. May alignment pong mangyayari. Okay? Divine alignment po ito. May mag-grant yung manifestation mo na this is a wake up call from the universe na this is a sign na i-maintain talaga yung magkakaroon ng positive thoughts kasi ma-manifest mo po ito. So, sa mga
nagkaroon ng negative thoughts dyan, i-release mo na yan. Okay? Kasi this is a wake-up call. Angel number 1111 na yung thoughts mo, ma-manifest nyo po. So, i-maintain nyo po yung magkaroon ng positive thoughts. Okay? And this numbers encouraging you to focus on your desires. Stay present, focus, at syempre magkaroon ng clear intention. Embrace nyo po yung new beginning na mangyayari ngayong first half of the month of March. Okay, so that is a wake-up call. I-maintain nyo talaga yung magkaroon ng positive thoughts. And opportunities po ito. Okay? Mga significant changes na mangyayari. A fresh start na nasa horizon na. So parating na ito at embrace nyo po. So what to do when you see angel number 1111? Focus on positive thoughts and make a wish. Yan. So set a clear intention, of course, syempre. And stay present. Na be mindful talaga sa pag-focus, present moment. Yan. Okay, so next angel number. So meron pang dalawa. Angel number 1010. So this is also a powerful message of spiritual awakening. Magkakaroon po ng personal growth. Magkakaroon po ng positive transformation. So urging you to trust your intuition. So makinig at magtiwala sa inyong intuition kung pwede po. So another message na naman dito na embrace nyo po yung mga dumating sa inyo, lalo na yung new opportunities. So sinabi din dito na nasa right path ka. You are supported in manifesting your desires. So your desires will turn into reality. Basta yung sinabi kanina, focus with clear intention. Okay? So magkaroon ng positive mindset. Ganun pa rin sa inyong angel number 111, 1111 and 1010. Maintain positive mindset. Yan yung i-maintain nyo kasi yan yung ma-manifest mo. So, kung ano to this is an answered prayer na inask mo. Siyempre, pagbigay sa iyo, kailangan mong bigyan ng aksyon yan para maisa katuparan yan. Okay? And focus on your personal development. Ano pa? Angel number 22. Okay. 22. Wala na ba? Tingnan ko. Double check ko ha. 22 lang. So, 3 angel number. Okay, so this is symbolizing balance. Kasi 22. Balance po iyan. Oh, wow. Wow. Libra. 3 angel number na nagsabi dito na your manifestation will be granted. Ang sinabi lang, inang instruction ng card dito, no? I-maintain nyo talaga yung positive thoughts. 3 angel number na yan, ha? So, 3, wow, ang ganda naman ito. It has an ability to turn dreams into reality basta make balance. Huwag mag-overthink, huwag mag-isip or huwag magsalita ng hindi nakakabuti sa iyong sarili. Yan. Another card na naman, no? Trust your intuition. Another card, another angel number. So, sa angel number 111, angel number 22, angel number 1010, iisa yung mga sinasabi dito. Maintain positive mindset. Trust your intuition. Have faith in the universe. Nasa right path ka. This sign kasi encourages you to have positive thoughts nga. Kasi itong sinasabi ng 3 angel number na ito is, yun nga, ma-manifest mo yung desires mo
Your desires will turn into reality. Kasi manifestation and success ang sinasabi dito pa. Ulit-ulit na sinasabi. Repeating message yan. Pay attention kayo, Libra. Kasi ang ganda po. So, you're divinely guided. So, action, oh. Kailangan action and take a lead. Okay? So, I think yan na. Pag-imani niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Libra, see you tomorrow. Maraming salamat po.